Ano? Tandaan mo. Ano? May mangyayaring 2028. Alam ko. Pag ito nagawa natin. Alam ko. Magandang gabi, Quezon! Ang saya naman! Nandito pa din kayo! Kumusta kayo? Okay na okay ba? Ayan! Magandang gabi sa inyong lahat. Masayang-masaya ako na nandito ulit ako sa lalawigan ng Quezon, kung saan nanalo ako nung nakaraang eleksyon. Maraming salamat sa inyo. Pero kalma muna. Kalma muna at gusto ko lang magbigay galang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong gabi sa pamumuno ng aking minamahal. Napakasipag, wala na siguro ako nakitang mas masipag pa ditong public official. Ang aking pong kabarkada nung nasa Kongreso pa ako, palakpakan po natin Governor Helen Tan. Nandun po si Governor. Maraming salamat, sis. Napaka-paborito ko po ito. Gusto ko din pong batiin ang napakabait, napakahusay na Vice-Gobernador, Vice Governor 3rd Alcala. Maraming salamat. Sabi ko po kanina, nililista ko na sanang isa-isa yung local officials, pero sabi po nila, i-greet ko na lang daw ng pangkalahatan kasi napakaraming local officials na sinamahan tayo ngayong gabi. So maraming salamat po sa lahat na local officials ng Quezon, yung ating mga mayors na nandito, yung mga vice mayors, mga councilors, mga barangay captains, barangay officials, yung mga SK chairman and SK councilors, nandito sila ating board members. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang po ding batiin dahil kanina niya pa ako sinasamahan. Palakpakan po natin ang napakasipag din, Dr. Kim Tan. Nasaan ba si Dr. Kim? Maraming salamat. Bodyguard ko siya kanina pa. Gusto ko din pong batiin ang ating first nominee ng 4K party list, Ma'am Iris Montes. Kanina po nagsalita na siya. Maraming salamat. Gusto din po nating batiin yung mga tumulong sa ating mag-organize ngayong gabi. Attorney Sunshine Absede, maraming salamat. Ayun, nandun si Shine. Maraming salamat din sa Kiko BAM Volunteers. Maraming salamat din po sa RPC Quezon. Maraming salamat ka Peter Dalion. Maraming salamat sa lahat na nagpagod para matuloy tayo ngayong gabi. Pero talagang special mention ng aking kaibigan, Governor Helen Tan. Maraming salamat sa iyo. Talagang, ang taas pa din ang energy nyo, no? Naalala nyo ba yung rally natin dito?
Hindi ko makakalimutan yung Quezon-duan. Dahil buong araw po ako noon nag-ikot sa lalawigan ng Quezon. Parang early in the morning ako dumating. Sinalubong niyo ako sa Candelaria, di ba? Doon sa may Welcome Arc. Tapos dumaan tayo ng Sariaya. Dumaan tayo ng Sariaya. Naalala ko, pumunta pa ako ng market ng Sariaya. Meron ba mga taga-Sariaya dito? Ayun. Tapos, saan pa ako pumunta? Pumunta ako ng Mulanay. Meron bang mga taga-Mulanay dito? Grabe. Hindi ko alam kung saan nyo kinukuha yung energy nyo. Pero alam nyo kung bakit hindi ko makalimutan yung Quezon-duan? Kasi nervyos na nervyos akong mag-uuwian yung mga tao kasi malakas yung ulan. Diba? Napakalakas ng ulan nun. Tapos dahil open yung lugar natin, maputik, pero nandyan kayo lahat. Ayon, sabi dito sa unahan, para sa bayan. Yun yung dahilan kung bakit hindi tayo napapagod, di ba? At yun yung dahilan kung bakit kahit hindi natin nakamtan yung pinaka-inaasam natin ng eleksyon, kahit ang iba sa atin umiyak pa. Sino ba dito yung umiyak? Kahit umiyak pa tayo, ngayong nandito ulit yung tao. At yun yung dahilan kung bakit kahit hindi natin nakamtan yung pinaka-inaasam natin ng eleksyon, kahit ang iba sa atin umiyak pa. Sino ba dito yung umiyak? Kahit umiyak pa tayo, ngayong nandito ulit yung tawag ng bayan, nandyan ulit tayo. Diba? Ano yan? I love you, Lenny. Sa imo kami. Para sa mo, gana na kamong gabos. Ito naman, kahit ano para kay Bam Aquino. Social Studies students for Kiko and Bam. Mga absent sa... Ano yan? PathFit ba yan? Mga absent sa PathFit 2 for Kiko and Bam. Psych Scholars for Kiko and Bam. Thank you so much, Bam Aquino. Gagraduate na kami. Libreng Kolehiyo Enjoyer. Ano ba yan? Mga bading? For Kiko and Bam? Future CPA for Kiko and Bam. Barangay 9 for Kiko and Bam. Bam, Kiko and Bam. Bam, love you always. Ano yan sunod? Hindi, pasensya na, hindi ko nababasa kasi malayo yung iba. Political Science students for Kiko, Bam, and Heidi.
Sorry, hindi ko. Mayaw Crossing for Kiko and Bam. Ito, Future CPA for Kiko, Bam, and Heidi. Cordians for Lenny. I love you, Lenny Robredo. Baka iboto niyo ako dito, hindi po ako kandidato. Nangangampanya din lang for Kiko and Bam. Isabang for Kiko and Bam. Tama ba? Paul Sai for Kiko and Bam. Kiko and Bam 2025 para sa Senado. Masisikip for Bam and Kiko. Nursing students para kay Kiko and Bam. Sorry, hindi ko nababasa. Hindi ko nababasa. Isa pang ano? Sorry, hindi ko nababasa. Hindi ko nababasa. Isa pang ano? Walang 2028 kung hindi natin matatawid ang 2025. Mangyayari lamang ang 2028 pag pinagpagura natin ang 2025. Parang gusto nyo lang ubusin talaga yung boses nyo. CSTC Lucena loves you. Maraming salamat. Yuyans for Kiko and Bam. Eduk para kay Lenny. Future Engineers for Kiko and Bam. SLSU students for Kiko and Bam. Hindi ko nababasa yung iba. Sorry sa inyo. Teka, kalma muna. Kalma, guys. Kalma muna. Sige. Ubusin nyo muna boses nyo, tapos ako naman. LGBT, sobrang Latina. Research defended for Kiko and Bam. Hindi ko nababasa yung iba, sorry. Graduating students for Kiko and Bam. Maraming salamat. Eto lang, pwede na ba tayong kumalma? Pwede na ba ako magsalita? Hindi kasi ako makakapagsalita kung nagsasalita ako, sumisigaw kayo. Ayan, hindi na ako makapagsalita kasi sumisigaw yung mga nandito. Mahirap din sumigaw, mawawalan tayo ng boses. Pwede na? Pwede na kumalma muna tayo? Okay, kakalma muna tayo dahil mahalaga yung sasabihin ko. Sinabi ko na kanina na mahal ko ang Quezon. Hindi lang dahil pinanalo nyo ako noong 2022, pero lalong-lalo na noong 2016, na hindi pa ako kilala, baguhan na baguhan pa ako sa politika, pero all out talaga yung suporta ninyo sa akin. Kaya, kahit baguhan ako sa politika, napakalaki ng pinanalo ko dito sa Quezon. Sa inyo. Nung
nanalo po akong Vice President, marami po tayong mga proyekto na dinala dito sa Quezon. Hindi ko maiisa-isa lahat, pero yun yung naging dahilan kung bakit learning hubs dito sa Lucena, yung ito sa kayong kanyang natin sa iba pang bahagi. Pag sinabing Quezon, parang magpinsan yon sa Bicol, di ba? Dahil kamsura ko lang tayo. Alam namin na mga bayan ng Quezon, magmula hanggang Lucena, hanggang Pagbilao. Ano nga yung susunod sa Pagbilao? Ano? Hindi kami dumada. Ang sinasabi ko pala, na ng bus namin dito sa Quezon. 2022, pero lalong-lalo na noong 2016, na hindi pa ako kilala, baguhan na baguhan pa ako sa politika, pero all out talaga yung suporta. Kahit baguhan ako sa politika, napakalaki ng pinanalo ko dito sa Quezon. Kaya maraming salamat sa inyo. Nung nanalo po akong Vice President, marami po tayong mga proyekto na dinala dito sa Quezon. Hindi ko maiisa-isa lahat, pero yun yung naging dahilan kung bakit pabalik-balik ako dito. Kahit po nung pandemic, pumabalik-balik kami dito dahil sa mga programa namin sa community learning hubs dito sa Lucena, sa kaibabang bahagi. Yung mga programa po natin sa iba pang bahagi ng Quezon. Dati kasi, pag sinabing Quezon, parang magpinsan yon sa Bicol, di ba? Dahil magkadikit ang ating lalawigan. Taga-Kamsur ako, kayo Quezon, magkadikit lang tayo. Kaya po kaming mga Bicolano, ang alam na alam namin ng mga bayan ng Quezon, magmula ng Candelaria, hanggang Sariaya, hanggang Lucena, hanggang Pagbilao. Ano nga yung susunod sa Pagbilao? Atimonan, Gumaka, di ba? Lopez, Calawag, Tagkawayan, tapos kami na. Di ba? Hindi kami dumadaan ng Lukban. Ang sinasabi ko pa lang yung dinadaanan ng bus namin. So for a very long time, yun lang yung alam kong mga bayan sa Quezon. Pero, nung ako naging Vice President, at lalo na nung naging kaibigan ko si Gov. Helen, marami na akong mga lugar na nabibisita dito. Hindi ko alam kung nandito si Vice Mayor L.A. Ruanto. Nandito ba? Wala. Pero kaibigan ko din si Vice Mayor L.A. Bumibisita din ako sa kanila sa Infanta
At pag bumibisita ako sa Infanta, syempre, nadadami Group of Islands, laging tinatamaan, binibisita din namin yung Pulilio. Matagal ko ng plinano, may 2 punta na ako na dapat pagpunta ko ng Pulilio, pupunta. Pero lagi akong hindi natutuloy dahil ang lalaki ng alon. Pero siguro dadating din yung panahon, mabibisita ko din yan. Tapos, nung second half ng Vice President, nagkaroon din sa Katanawan, diba? Pumunta din tayo doon umagang umaga. District sa Ginyangan. Dati hindi namin yun. May isang pandemic yata, nagawi din ako sa General Luna. Presidency, pumunta din ako ng Alabat, pumunta kami ng Perez, pumunta kami ng Ganisa nyo, paborito ng mga anak ko. Pero kaya ako to napakalaki nung kasiyahan ko dahil hindi lang nasuklian yung aking pagmamahal, pero talagang ramdam na ramdam. Ang punta na hindi pero siguro dadating din yung ano? Nung nagkaroon kami ng proyekto sa Mulanay, nagkaroon din tayo ng rally, kung naalala nyo, sa Katanawan, diba? Pumunta din tayo doon umagang-umaga. Tapos nagawi din ako doon sa 4th District sa Ginyangan. Dati hindi namin yung nadadaanan, pero nag-rally doon. May isang pandemic yata, nagawi din ako sa General Luna. Nung early days din ng aking Vice Presidency, pumunta din ako ng Alabat, pumunta kami ng Perez, pumunta kami ng Quezon. Tapos syempre yung Lukban, dinadayo namin. Lalong-lalo na kasi yung longganisa nyo, paborito ng mga anak ko. Pero kaya ako to sinasabi kasi over the years, talagang napamahal sa amin yung Quezon. Kaya nung sinuportahan nyo ko ng buong-buo, napakalaki nung kasiyahan ko. Dahil hindi lang nasuklian yung aking pagmamahal, pero talagang ramdam na ramdam ko ang suporta nyo para sa mabuting pamamahala. Kaya maraming salamat sa inyo. At yun din po yung merong pagkakataon na magkampanya ako para kay Kiko Pangilinan sa Cabam Aquino, talagang pumupunta ako. Ang tanong po ng iba,
Bakit si Kiko? Bakit si Bam? Dahil kailangan natin sila na ibalik sa Senado. At hindi ko lang po yun sinasabi dahil nag-e-eleksyon sila ngayon. Pero ang sarili ko pong personal na karanasan, nakita ko kung paano ang dalawang ito magsakripisyo para sa bayan. Nung napapalaban po ako, tinanong ko po si Senator Kiko, sabi ko, magkakandidato ako bilang Pangulo, pwede bang ikaw yung aking maging pangalawang Pangulo? Ang sabi po sa akin ni Kiko, handang-handa na sana akong kumandidato bilang senador. Pinakita niya sa akin yung mga tarps niya, yung mga t-shirt niya, nakalagay na Kiko Pangilinan for Senator. At meron na ding programa, yung pag-file niya ng kanyang Certificate of Candidacy. Pero sabi ko, Sen, wala na akong ibang choice na maging Vice President kundi ikaw. Ang sabi niya, magpapaalam ako kay Sharon. Nung panahon na yun, ninervyos ako. Dahil nung panahon na yun, si Sharon nagbibisita kay Frankie sa New York. Sabi niya, tatawagan niya. After a few hours, binalikan ako ni Senator Kiko. Sabi niya, nag-usap na kami ni Sharon, pagdadasalan lang namin overnight. Akala ko yung sagot sa akin, hindi. Kasi sigurado na siya kung nagkandidato siyang senador, sigurado na sana siya, pero yung pagiging vice president, suntok sa buwan. Dahil mahirap yung kalagayan ko. Pero alam nyo, the following day, ang sagot niya sa akin, sige ma'am, i-give up ko yung pagkandidato ko bilang senador para samahan ka sa laban na to. Nakita nyo yun? Yung talagang laking pagmamahal sa bayan, handang magsakripisyo, kinakalimutan yung sarili. At ganon din si Bam Aquino, 2 beses. Nung kandidato na ako bilang Vice President, ang sabi ko kay Senator Bam Aquino, Sen, pwede bang ikaw yung aking maging campaign manager? Sabi niya, bakit ako? Sabi ko, dahil alam ko na napakahusay mo. Alam niyo ba kung gaano kahusay si Bam Aquino? O yung mga estudyante dito, alam niyo ba, model student, nag-graduate sa Ateneo de Manila Management Engineering, summa cum laude. Batch valedictorian ng Ateneo de Naga College. Pero hindi lang yon. Yung kanyang husay, hindi lang pang eskwelahan. Pero dinala niya talaga sa kanyang trabaho. Dati NGO ang pinagtatrabahuhan niya bago siya nagsenado. Nung nasa Senado, nakita natin yung kalidad ng mga bills na final niya at kayo ang nakikinabang ngayon. Pero nung sinabihan ko siya, pwede bang ikaw mag-campaign manager? Sabi niya, oo. Noong 2022, pareho ni Senator Kiko, kakandidato din sana siya bilang senador. Pero sabi ko, Sen, hindi ako kakandidatong presidente kung hindi ikaw yung magka-campaign manager sa akin. Walang pag-aatubili. Sabi niya, sige, iiwanan ko yung aking planong magkandidato. Pag tinatanong ko yung sarili ko, kagaya din ba ako ni Kiko and Bam para sa bayan? Pisyo din ba tayo para sa bayan? Papasok ba tayo sa mga laban kahit alam nating mahirap, pero alam natin na kailangan? Diba? Merong isang kasabihan na lagi kong inuulit-ulit sa mga anak ko, sa mga tayong magtanong kung na lang natin kung
mahalaga. Dahil natin gawin. Alam ko kayo, nung 2022 election, putik nung nagsakripisyo kayo, nakikiusap ako sa inyong ngayong gabi. Para sa bayan. Walang laban na yun. 2025, hinihingi muli sa atin na makipaglaban pa. Yung sinakripisyo niyo. Yan. Kaya hinihingi po natin sa inyo, wag lang bumoto para sa sisihin natin yung ating mga kapamilya, mga kaibigan, kung gaano kahalaga ang eleksyon na to. Pwede po ba pag nangyari yon at naipasok natin si Kiko saka si Bam sa Senado, baka naman may chance na pagbalik namin dito, hindi na kayo umiiyak, victory party na. Dalawang ito, one step further na tayo sa laban natin, di ba? Kasi pag hindi natin tinulungan, babalik na naman tayo kung saan tayo nanggaling. Na maipasok ulit sila sa Senado kasi alam natin kung gaano katino at kahusay yung dalawang ito. Kaya, ano pang hinihintay natin? Ipanalo na natin si Kiko and Bam at ibalik sa Senado for 2025. Maraming salamat. Ayan nga mga kabatang helmet, katatapos lang po ng Kiko Bam Kick-Off Rally sa Quezon. Yes. Sabi nga ni VP Lenny, mga kabatang helmet, walang mangyayaring 2028. Hindi natin pagtatrabahuhan ang 2025. Tama. Yan naman yung lagi natin sinasabi sa inyo ni Bijoga Par, mga kabatang helmet, na itong eleksyon ng 2025, dito nasusukat kung sino yung susunod natin magiging presidente. Kung sino yung mga makakasama, magiging katuwang na magiging presidente natin. So ngayon pala ang 2025, kailangan nakaupo na sila. Diba? Ngayon pa lang, magdikdik na tayo ng bawang. Bakit? Syempre, nagre-ready na tayo ng mga Ricardo. Akala ko sa mga aswang. Pwede naman din. Mag-ready na rin tayo ng asin. Mangga? Yes! Isasaboy natin yan. Naluka ko dyan sa mangga tayo. Pero anyway, ay nga Mangga? Oo. Lagyan natin ng bagoong. Parang di na, parang Melma. Pero ayun nga mga kabatang helmet, good vibes man tayo. Nako, iba talaga pag si VP Lenny na nagsalita, no? Iba rin ang hype ng Quezon at talagang bumalik ang 2022 vibes. Yes! Lenny Robredo, ang nabuhay lahat! Kaya mga kabatang helmet, nasa mga kamay na natin ang 2028. Ngayon pa lang, May 2025, pumili tayo, bumoto tayo ng karapat-dapat na public servant na talagang magtatrabaho at tutulungan tayong umangat ng buhay at tutulungan ang magiging presidente natin. At yan ang nasa dulo ng ating ballpen. Oo, super. Nasa ano yan? Ano tawag doon? Ballpoint? Yung
isi-shade Yung sa isi-shade, balota. Kaya kailangan, buuin na natin yung 12. oo, Huwag na kayong- matitino ng matitino. Huwag na kayong, mag-iwan pa ng blanco. Lahat na i-shade natin para sure ball na. Oo. Diba? Umpisahan sa senador. Oh. 12 senador na matino Kiko at Pangilinan. mahusay. Bam Aquino, Mm. Lung Espiritu, Mm. Franz Castro, Siyempre. Aileen Brosas, Danilo Ramos, Heidi. Siyempre, Heidi Mendoza, Yes. Pak na Pak, Teddy Casino, Lisa Masa, ano, Bidyo Kapar? Sige, sino pa? Kaya mo yan. Siyempre, si Nurse Arlene, babuto ko yan, kasama yan, katuwang nating nurse. Tapos, siyempre, may dalawa pa, Kadodoy, Bidyo Kapar, diba? Sabi nga ni Pipi Lenny. Sino pa? Si Ronel Arambulo, yung mga isda, diba? Nakakalokan ako, i-finalize natin ang listahan natin, pero yung mga na yan, hindi yan mawawala. Sa listahan Gusto nyo, natin. isama nyo din, Jerome Adonis. Marami pa pagpipilian mga Marami kabatang helmet. Kaya, na matino at pumili na tayo mahusay. ng tama. Huwag na tayong magpaloko. Huwag na kayong magpaloko. Huwag kayong Sa mga magpapaloko doon sa mga masayaw. nagsasayaw, kembot-kembot. Please lang. Depektibo! Depektibo! Pero ayan na nga mga kabatang helmet. Tandaan ang 2028. Nasusukat at nasusulat na yun sa 2025 election. Ngayon. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga in-upload namin ng video ko. Video Kapar. Ano? Ano? Gagawin? Lenny! Siyempre, ano ko ba? Lenny Robredo, angat buhay Ako lahat! excited na ako sa 2028. Pero syempre, mas excited na ako sa 2025 kung sino yung mga magtatrabahong senador. Ayun mga kabatang helmet. Basta, sa party list, ML, mamayang liberal. Huwag kalimutan ha. First Ako, nominee. Gabriela. Syempre, si Bidyoga Par talaga mula noon hanggang kay Gabriela talaga yan. Mamayang liberal, ayan ha. Kay Sen Leila, first nominee. Marami pa rin pagpipilian. Marami. Bayan muna, Akbayan, Gabriela, si Bidyoga Par, Gabriela talaga yan. ML, ano pa Bidyoga Par? Axe! Yung sa teacher, di ba? Axe. Kabataan Party List! Yes! Para sa mga kabataan Party List. Nako, basta marami pa, Bidyoga Par. Huwag na kayong pumili nung ibang mga party list naman, Diyos ko. Dahil Nagkukunwari yung lang. first nominee, hindi naman alam kung ano yung trabaho ng party list. Yung first nominee, mayaman. Kaya nga, paano mo masasabi, di ba? O basta, Gumamit pa ng... kaya, nako, basta mga kabata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa bayan ng helmet din na mong keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Liwanag sa dilim!